Sinasabi mo ba na hindi ka masaya sa akin? Na hindi ko napaparamdam sa'yo na malaya ka? Na hindi kita mahal? Kaya sinasabi mo ang lalaking yun ang siyang nagparamdam sa'yo na may magmamahal sa'yo? Hindi mo man lamang ba nararamdaman kung gaano kita kamahal? Anak, hindi mo lang alam pero marami akong sinakripisyo para sa'yo. Tapos yan pa ang maririnig ko. Hindi na rin napigilan pa ni Samantha na umiyak dahil sa sakit na narinig niya mula sa anak. Hindi na lamang nakasagot pa si Amaya bago sa umiyak na lamang rin ito. Ilang araw pa ang lumipas. Tila ginawa ng preso ni Samantha si Amaya dahil ikinulong niya na ito sa isang silid upang hindi na ito makaalis pat makipagkita pa kay Jeron, na nagiging dahilan na rin upang unti-unting lumayo ang loob niya sa kanyang ina. Kahit na nagmamakaawa ang dalaga na palabasin siya ron, ay mananatiling matigas ang puso ng kanyang ina. Isang gabi, mga bandang 8:00 na yon, isang sigaw ang narinig ng mag-ina nagmumula sa labas. Agad naman itong tinignan ni Samantha. Samantala, nagulat si Amaya nang makita si Jeron na papalapit sa kanya. "Jeron, anong ginagawa mo rito? At bakit sumisigaw ang inay sa labas? Anong nangyayari?" Takang tanong ni Amaya sa binata habang pinapakuwalan siya nito sa kanyang kulungan. "Saka ako napapaliwanag, ang mahalaga ay makaalis tayo rito." Sagot ng binata at saka hinila palabas ng bahay si Amaya. Pagkarating nila sa labas ay sari-saring emosyon ang naramdaman ni Amaya nang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Pinagtutulungan kasi ito ng dalawang lalaki na kapwa albularyo, at hindi lamang basta albularyo, may alam din pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang isang albularyo nilalatigo ang kanyang ina gamit ang buntot pagi, habang ang isa naman ay nag-uusal ng isang orasyon upang hindi makakilos o makagalaw ang isang aswang na kagaya ni Samantha. Pilit itong lumalaban ngunit hindi niya kaya ang puwersa ng dalawang albularyo. "Umalis na kayo rito. Kami na ang bahala sa kanya. Ilayo mo siya rito bago pa makapalag ang aswang na ito." Saad ng isang albularyo kay Jeron. Agad naman ay hinila ng binata ang dalaga, ngunit tila ayaw nitong sumama. Umiiyak siyang nakatingin sa kalagayan ng kanyang ina. Kahit na medyo may galit siya rito, ay hindi pa rin niya kayang makita sa ganoong sitwasyon ng kanyang ina. Mahal niya pa rin ito. "Huwag mo akong iiwan, anak. Pakiusap, dito ka lang. Hindi ko kakayanin kapag iniwan mo ko. Alam mong mahal na mahal kita. Lahat ng ginagawa ko'y para lamang sa'yo. Nakikiusap ako, anak. Huwag kang sumama sa kanila. Huwag mo akong iiwan." Tumatangis na rin na saad ni Samantha na nakadapa na dahil sa dobleng sakit na nararamdaman dulot ng mga albularyo at ng posibleng pag-iwan sa kanya ng pinakamamahal niyang anak. "Huwag kang makinig sa kanya, Amaya. Kapag sumama ko ulit sa kanya, sasaktan ka ulit niya. Ikukulong kagaya ng nadatnan ko kanina at pagbabawalan niya ulit na magkita tayo. At higit sa lahat, pagkakaitang kanya ng muling maging malaya. Kaya tara na, sumama ka sa akin. Ipinapangako ko sa iyo na magiging masaya at maligaya ka sa bagong buhay na ibibigay ko sa iyo." Wika ni Jeron na kinukumbinsi ang dalaga. Gulong-gulo naman ang isipan ni Amaya habang wala ring tigil sa paglandas ang kanyang mga luha. Nasasaktan siya sa kanyang naririnig na kalagayan ng kanyang ina. Subalit kung pipiliin niya yon, paano naman siya? Hindi niya na talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin o maging desisyon. Ngunit sa huli lumapit siya kay Samantha at saka inawakan ng mga kamay nito. "Mahal na mahal kita, inay, at pinapatawad na kita sa anumang pagkakamali na nagawa mo sa akin. Pero siguro ho, panahon na para piliin ko rin ang sarili ko at hindi lang ang kagustuhan mo. Mahal kita, inay. Pero patawad ho kung kailangan kong lumayo muna sa inyo para mahanap ang aking sarili at mabuo kung ano man ang kulang sa akin." Tumatangis na wika ni Amaya at saka na binitiwan ang kamay ng ina na halos ayaw pang pakawalan ni Samantha na patuloy pa rin sa paghikbi. "Pwede ho ba ako makiusap sa inyo? Pwede bang huwag niyo na siyang paslangin? Mabuti ho siya at ako lang ang nakakaalam nun.
Pabayaan niyo siyang mabuhay at magpatuloy muli. Iyon lang ho. Makakaasa po ba ako? Saad ni Amaya sa dalawang albularyo. Tumango naman ang mga ito. Pagkatapos niyon ay tuluyan nang sumama si Amaya kay Jeron. Hindi niya na nilingon pa ang kanyang ina dahil kapag sumingon pa siya ay baka hindi niya makayanan pang umalis. Habang si Samantha naman ay walang tigil sa kakasigaw at pakiusap na huwag siyang iiwan ni Amaya. Subalit wala na. Tuluyan na siyang nilisan ng kanyang itinuturing na parang tunay na anak. Maayos na nakarating sina Jeron at Amaya sa syudad. Dumiretso sila sa bahay ng binata kung saan naroon din ang mga magulang nito. Ipinakilala niya si Amaya sa mga ito na agad rin namang tinanggap at pinaanyayahan nila. Ipinagpahinga muna nila sa isang silid si Amaya dahil tila pagod na pagod ito at upang makapag-isip-isip na rin. Habang nasa gilid ang dalaga, ikinukwento ni Jeron sa mga magulang niya ang tungkol sa ina ni Amaya, kaya nga napagdesisyonan nilang ilayo ito ron. Nag-alala naman at nakaramdam ng awang mag-asawa sa kalagayan ni Amaya. Nakita naman kasi nila kanina ang itsura ng dalaga na parang sobrang sakit ng nararamdaman nito. Kinaumagahan, pumasok ng kwarto ang ina ni Jeron kung saan naroon si Amaya. May dala itong pagkain. Hindi pa kasi ito bumababa. Naisip niya na baka iniisip pa rin ito ang kanyang ina o di kaya naman ay nahihiya dahil nakikitira lamang siya ron. Pagpasok niya ron, nadatnan niyang nakaupo ang dalaga na tila malalim ang iniisip. Mag-almusal ka muna, iha, para naman magkalaman ang tiyan mo. Kapi kasi hindi ka pa kumakain eh. Wika ng ginang at inilapag muna sa maliit na mesa na naroon ang pagkain. Alam mo, hindi mo kailangang mahiya sa amin. Ayos na ayos sa aming mag-asawa na dito ka tumira. Hindi ko nga maintindihan pero parang ang gaan-gaan ng loob namin sa'yo. Dagdag pa nito, ang asawa naman nito ay naroon at nakikinig sa gilid ng pintuan. Sumunod kasi ito sa asawa nang makitang papunta ito ron. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Isa po itong utang na loob. Bagamat hindi niyo ba ako masyadong kilala, pinatuloy niyo ako rito sa inyong tahanan nang walang pag-atubili. Sana po'y balang araw masuklian ko ang inyong kabutihan. Nakangiting sagot ng dalaga. Bahagya namang napatawa ang ginang. Hindi ko alam na masyado ka palang formal magsalita, pero wag mo nang isipin yon. Ang mahalagay narito ka't nailigtas ka. Saad nito. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng nanay mo? Naiilang man ngunit itinanong pa rin iyon ng ginang. Medyo natagalan bago sumagot ang dalaga. Siya ho si Samantha. Samantha ho ang pangalan niya. Saad ng dalaga na ikinataka naman ng mag-asawa na walang iba kundi sina Myla at Edgar. Dahil doon ay napalingon si Myla sa kanyang asawa na nasa gilid ng pintuan. Pareho silang may pagtataka sa muka. Samantha? Sigurado ka ba? Ano ang apelyido niya? May pagtatakang tanong ni Myla upang makasiguro. Ganaya ho. Samantha, Ganaya. Bakit niyo ho pala naitanong? Kilala niyo po ba siya? Kilala niyo po ba yung aking inay? Saad ni Amaya. Tila maihimatay naman si Myla nang marinig iyon. Si Samantha Ganaya ang kumuha noon sa kanilang anak. Hindi niya maintindihan kung ano ang mararamdaman. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya. Naguguluhan naman si Amaya. Hindi niya mawari kung bakit parang nagiba ang ekspresyon ng muka ng kanyang kausap. At nang dahil naman sa nalamang iyon ni Myla, ay napatitig siya kay Amaya at hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi kaya ikaw ang aming... Hindi na natuloy ang sasabihin ni Myla nang biglang sumingit si Edgar. Sandali lang muna, iha. May naalala lamang siya kaya't ganyan ang naging reaksyon niya. Kakausapin ko muna siya. Kumain ka muna riyan. Babalik lamang kami. Wika ni Edgar at bahagyang hinila ang kanyang asawa palabas ng kwarto at dinala sa kusina. Ano ba, Edgar? Bakit mo ako pinigilan na sabihin sa kanya na anak natin siya?
Naluluwang saad ni Myla sa kanyang asawa